So katitigil lang po, medyo humupa. Kanina po sobrang lakas at talagang hindi po halos makita yung daan sa lakas po ng ulan. Ako po ngayon ay nandito po sa bahagi po ng Masiga, Gasan, ano po, dito sa may Kuatis. And ayan, nakailo pa iba mga tricycle nating nakikita ngayon. Dahil nga po sa medyo humupa na, kaya na po talagang hindi mo makita halos yung daan sa lakas po ng buhos ng ulan. At may kasampung hangin. Dito po ako ngayon particular sa area po ng Masiga, ano po, dito sa Kuatis. Malapit po ito sa dagat. Minumonitor po natin yung sitwasyon ng dagat po ngayon. Ayan, napapansin po ninyo, may gumagalaw-galaw na rin po yung mga puno, yung mga dahon. Mayroon pong kung i-zoom lang sana natin at hindi umuulan, ay may papakita ko po sa inyo yung pong lakas po nung hangin, ano po, yung kaulapan, mabilis po na paggalaw. Ayan, kanina nung daan natin dito talagang sobrang lakas ng ulan at halos hindi po makita. Kaya makita po yung basang-basa po yung pong kalsada, may mga tubig po, ayan, ang kakalsadahan. So ayan, as of 12:14 ng tanghali, nararamdaman na po ito pong aaring epekto na po ito pong si Bagyong Quinta, na inaasahan po na magla-landfall ngayong araw na ito, particular dyan sa Catanduanes, at inaasahan na tatahakin po ang area ng Masbate in this day. At inaasahan kung hindi magbabago ng direksyon by early in the morning tomorrow, ito po ay mararamdaman na po sa dulong bahagi po, o dadaan dyan sa may dulong bahagi ng Marinduque, particular sa Torrijos at bayan po ng Buena Vista. Kaya siguro mamayang hapon ay makikipag-ugnayan po tayo sa mga kinaukulan, mga official ng bayan po ng Buena Vista or kaya ay Torrijos, at ganoon din ang MDRRMO. At sikapin din natin na makapanaya mamaya ang PD at RMO ng Marinduque patungkol nga po sa paghahanda dito po sa inaasahan. Although pinagdadasal po natin yan na tumaas, lumihis o humina, umatunaw po ang bagyong si Quinta, na ngayon po ay nakataas po ang Marinduque sa signal number 2, at hindi pa po natin alam mamaya kung by 3 o'clock doon sa bagong ilalabas na bulletin ng Pag-asa kung ano na po ang magiging signal ng atin pong probinsya. Hindi po kalakasan ang bugso po nito, ay may lakas na nasa 80 kilometers per hour, pero kung ang dala po nito ay mga grabing pag-ulan, sapagkat makikita natin yung dilim ng kaulapan, maaari pong ito po ay pabaha o kaya po ay direktang makaapekto po at makapagbigay ng mga pagguho ng lupa, po sapagkat noong nakaraang linggo ay pinalambot na rin po ng dumaang bagyo ang mga kalupaan ng Marinduque. So ayan, kanina umikot po tayo sa mga pamilyan at nakita natin kanina na talagang yung mga kabayan natin ay namimili na at ng kanilang mga pangailangan, siguro pang mamayang gabi o pang bukas, dahil hindi natin aasahan kung ano po ang magiging epekto po sa ating probinsya nito pong si Bagyong Quinta. Ayan, medyo tumila na po kanina, sobrang lakas, hindi po talaga halos makita ang daan. At paalala po natin sa ating mga kabayan na sana ay maghanda po tayo, sapagkat inaasahan na ang direktang epekto po nito sa ating pong probinsya ay early in the morning o pamadaling araw. So kaya nga po, kung di po magbabago yung bilis nito, yung track po nito, ay madaling araw po ito maaring dumaan dito sa ating lalawigan. Kaya siguro pinapaalalahanan natin ng ating mga kababayan
na kayo po ay maghanda, ano po, yung mga medical kit, mga damit, ano, magbalot po kayo, inuming tubig, ilaw, yung flashlight, ano po, at mahalagang mga pagkain, ano, at ibalot po yung mahalagang mga dokumento para kung sakasakali na lumakas, hindi man sa yun ang ating dinadalangin, ay ayan, makikita po nyo yung ulap po, ayan, gumagalaw, mabilis po yung paggalaw ng kaulapan, ano po, dito po, ayan, makita po nyo may hangin na po, gumagalaw na yung mga puno, simula na po na bumubuo yung hangin po, ay talagang sumisimoy na po. At makita natin doon sa itaas na bahagi nga po ng ating pong screen, ano, ayan, yung kaulapan ay mabilis po na gumagalaw. At makita natin yung kulay niya, yung itim, tanda po na talagang may bigat, may tubig po ito nadala. Ayan, kaya paalala po natin, maaga pa po, magsipaghanda na po tayo, i-keep na po natin yung mga mahalagang mga gamit po natin, yung ating sarili, i-prepare po natin, sapagkat hindi man po kalakasan, ano, itong bagyo, pero hindi natin alam kung ano po yung direkta na pwede pong maging apekto po nito dito sa ating lalawigan ng Marinduque. So sa ating mga kababayan, manatili po kayong sumubaybay sa Marinduque News at magbibigay po kami ng ulat sa inyo, ano po, lalo na po yung mga kababayan natin nasa labas ng ating lalawigan. So siguro tayo po ay nagpaalala din no, sa mga barangay official, ano, lalo na po yung mga barangay na meron pa po tayo mga LSI na naka-stay. Siguro bigyan din natin ito ng pansin para po ma-provide din yung kailang mga pangailangan, kasi kung magkakaroon po talaga ng epekto ito, pwede nga kumbaga po ay malagay din sa alanganin yung kaligtasan ng mga kababayan po natin na LSI, ano. So ayan, sa ating mga kababayan, ito po yung sitwasyon. Kaya na po nakita natin na itinataas na po, naitaas na ng mga mangisda yung kanilang mga bangkado sa una nating mga report, ano, yung mga profile picture po natin. Ayan, tinaas na po, may mga bahay po na nakatali na talaga. Ayan, simula na po na talagang dumidilim ang kapaligiran. Ayan, ang pagsimi po ng hangin, pabugso-bugso. Kanina po ay talagang sobrang lakas ng ulan, ano po. At dumidilim na po muli ang paligid. Maya-maya inaasahan natin bubuhos na naman ang ulan. Kaya ako po ay nagpa-refill na talaga ng inuming tubig, sapagkat mahalaga po, lalo na kung mawalan din po ng kuryente. Paalala natin yung po mga emergency light, ihanda rin po ninyo. Mga damit, pinapalala natin yan, magbalot na po kayo ng mga damit na pwede pong maging safe po tayo, dahil hindi natin alam, ano, kahit po sabihin natin matibay yung ating bahay, pero hindi natin alam kung ano yung magiging takbo. Inumin tubig, magkain, ano po, malinis na tubig, saka po yung mga dokumento ano po natin, i-keep po natin, i-save na po natin. At hanggang maaga po, medyo humuhupa uli yung ulan, ang hangin, maghahanda na po tayo. At higit sa lahat, ipagdasal po natin, ngayon po ay araw ng linggo, siguro mag-declare po tayo ng prayer, ano, para po sa ating pong kaligtasan ng ating mga kabayan at ng ating pong probinsya. Siguro yun ang ating prayer request ngayon for our kababayan, for the religious leaders, and yan, sa lahat ng ating mga kababayan. Ingat po tayo sa ating mga kababayan, at mamaya po magbabalik po tayo para po sa mga ulat dito po sa sitwasyon ating pong probinsya. At ako po ang inyo pong naging tagapagbalita mula sa sentro ng Pilipinas. Ito pong balita sa sentro ng Pilipinas, at ako po ang inyo pong tagapag-ulat, ang inyong kabayan, Adrian Salas. Dito lang po sa Marinduque News Network. Magandang araw. God bless us all.